Hi, Yen. Good morning. Congratulations. So, after 10 years, paano mo ngayon tinitignan, on your perspective, paano nagbago yung interpretation mo dun sa song? Ano yung nag-evolve ba yung song for you? If you can share with us. Siyempre, when I wrote Ikaw, fresh na fresh yung love, di ba? Parang wala pa akong idea kung ano talaga yung ibig sabihin ng marriage, ganyan. Ang alam ko, parang kilig, ganyan. Doon may mga pinagdaanan na kami niyan, pero syempre, iba yung pagka 10 years na kayong kasali, mas marami na talaga, mas malalim, may mga madilim at moments na kala mo magkakaroon ng pagyanig sa relationship. So when I sing Ikaw Now, grabe yung kargada nung yung biyaya ka sa buhay ko, yung mga words na yun, yung hindi pa ako umibig ng ganito. Kasi dati pag sinabi kong, at hindi pa ako umibig ng ganito at nasa inisip ko yung feeling of euphoria of love eh. Pero ngayon, to be able to forgive someone, to accept their flaws, and for that person to also forgive you and accept your flaws, ibang kulay na siya when I sing yung bridge ng song na yan. So pagka pumakanta ng live, minsan kasi nanonood ang asawa ko, pag wala siyang gawa sa business namin, sumasama siya minsan sa mga out of town shows. Pag yung mga moments niya na alam ko nandyan siya sa likod, nai-emotional ako. Minsan talaga, even ngayon kakagaling lang namin ng asawa ko, nag-take ako ng short break, mga 5 days, punta kami ng Palawan. We were just talking about it. Sabi, kaninang, nung bago kami umuwi, before ma-finish yung bakasyon namin, nag-reminisce lang kami na, grabe no? Siyempre may mga things ako na hindi na isplok sa inyong lahat, pero nalampasan natin yung mga ganong moments na kala mo bumabangga ka na talaga sa ceiling, parang hanggang dito lang yata. Pero ang amazing lang talaga when you see yourself that you can love a person like that, parang kaya naman pala. Ganto pa, tsaka may ganto pala magmahal, Hindi siya parang katulad ng mga napapanood mo na rom-com na pag ikaw pala nakaranas, ganito pala yung feeling na yon, and you're just grateful na na-experience mo yon dito sa lifetime na to. Kasing edad mo ng wedding nyo, yung marriage nyo, yung ikaw. Ay, yung anniversary namin actually is Feb. So parang mas nauna siyang 10 years ahead, mga few months. Pero yon, grabe itong song na to. Katulad ng sinabi ko kanina, we're really celebrating yung pagka-panganak ng song na to sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa, and of course, sa akin bilang isang songwriter, ipangarap namin yung lahat ng isang mga manunulat na sana may kanta kami na katulad nila Sir Ray Valera. Sana merong kanta na after 5 years kinakanta pa rin ng mga tao. Kaya ako yung how my mind is just blown every time I sing this song sa mga set ko when we tour around the Philippines or even sa ibang bansa pa. Na 10 taon na. Dati kasi yung dream ko, sana ako nakasulat ng Hanggang ni Sir Wency Corneo na kinanta niya, di ba? Parang, grabe yun. Parang nakakaano lang na, Lord, biniyayaan mo ako ng ganitong kanta. In my generation, yung song namin na super grabing wedding song is yung Hanggang. For me, tsaka yung Ikaw din. Ikaw din, actually. Ikaw, ang bigay ng may kapal. Tapos it's just so surreal. Now, meron parang, in a way, I'm not saying to that extent, no? I think, syempre, iba pa rin yung nasakop ng mga awitin yun. Pero, in my life, sa experience ko as a songwriter, I'm just so grateful na somehow may ganong flavor ako na na-release sa mundo na kanta. Pero would you say sa buong body of work mo itong pinaka strongest and iconic songs you've done? I think isa sa mga pinaka is nararamdaman ko pag the moment pa lang na mag-intro yung kanta, di ba piano lang to, tang tang tang, so you just hear people parang what? They still know this song. Para siyang panaginip talaga. Hindi magsiselo si Hawak Kamay.
Feeling ko medyo Sa Minsan jeepney love story. Pero feeling ko, parang mga anak mo yung mga kanta. Yeah. Iba-iba naman sila ng bihis, iba-iba na itsura. May iba-iba silang impact sa buhay ng mga tao. For example, nung kumanta ako sa Billboard recently, yung mga nagtatag sa akin ng videos nila, "Uy, Happy Teacher's Day," kasi gusto ko yung salamat. So parang naaalala nila, ang memory nila with that song is yung mga guro nila, or yung pag Mother's Day din, salamat, ganun. With this song naman, couples, ganyan, mga ex nila na sinaktan din sila, charot-charot. Huwag na magana. So yan, anong bagong dinagdag mo rito sa version 2.0 ng ikaw? Akin in a way, parang kinalmahan namin yung version, and parang ginawa namin siya na mas solemn. There's this, parang sacredness in marriage that I really want the new version to parang send out that message, no? Kaya mas pinili namin na cello, violin, tapos may part ng areglo na to na dapat aangat, di ba? Ikaw! Baligtad. Pag after ng chorus, biglang makasama ka habang buhay, ikaw. Biglang humina. Yung parang, parang it's very symbolic of what married couples are going through talaga sa tagal ng pagsasama. May ganong moments. Hindi mo ba inisip na gumawa ng version na may kaduet? Gusto ko sana, kaso nga tinanggihan ako ng asawa ko. Nilayo ko lang. Kinakabahan talaga siya. Dating worship leader ang asawa ko. Pero may something siya na love, yun yung yun yung realm mo. I just want to be support sa ginagawa mo. Pero may ganun talaga siya. Doon ang dami niya talaga nasusulat na kanta para sa akin na ako lang ang nakakarinig. Sa bahay, meron siyang ginagawang project may pinarinig niya na yung isang song na natapos niya for that EP na gagawin niya na ako lang nga ang makakarinig. Parang stages ng relationship namin. So yung natapos siya na is yung ligawan, tapos yung in the middle, yung nagdadaan kami sa pagsubok. So parang kakatuwa yung mga kanta niya. Tapos hindi kami marinig to. Sabi ko nga sa kanya, sige na love, kasi si Kuya Erickson naman sinasabi lagi na artist ka namin Kasi hinihintay ka lang niya. Gusto nga siya gawin ni Kuya Erickson na parang worship artist ng Cornerstone Music before. Gospel, Pero, ayun nga, siya parang, realm mo yan. So, having said that, at tumanggi siya, you didn't consider looking for anybody else? Dream na makita ko kinakanta ng dalawang tao. Not you. Ma'am Reg, saka Tito Ogie, ganyan. Magka-version sila ito, baka sumabog utak ko talaga. Hindi mo nilapit pa yan? Yung pagka-starstruck ako yung Miss Reg, alam nyo, meron kaming collaboration na ang tagal na namin pinag-uusapan. Pero every time maglalakas na ako na i-text si Ate De, Tide, tara record na tayo, kinakabahan ako. Bumubuelo pa rin ako hanggang ngayon. Pero baka pag narinig ni Miss Reg to ngayon, gusto mo pala. Pero sige, try ko. Kasi wedding nila yata next year. Talaga? I think. Ulit? Oo. So it could be the best, this could be the best time to yun lang, offer. Si Sir Ogie, diba? Songwriter din. Mali mo, mayroon pala siyang i-release na para sa kanya. So, minsan, din. Pero, we'll see. Lakas ang kaloob ko. Yeah. Yan, kumusta na ang musicality mo at ang artistry mo 10 years since you released Ikaw? And magto 2 decades ka na after winning Pili. I think isa sa mga consistent talaga about me is I really love to explore different kinds of sounds. Kaya when you say Yeng, though natataka na nga ng pop rock artist, ganyan. Pero if you hear yung aking body of work, halo-halo meron akong novelty, meron akong ballad, meron akong pop rock, merong pop-pop. So, I just really love exploring. Until now, yun talagang ugali ko. Dahil ako po ay, mabilis din ako ma-bored. So, like for example, itong bago ko pong single before namin release, title nung song na is Babala. Funk, pop yun, no? So, parang inano ko lang yung heart ko, ni-stretch ko ba, na gusto ko naman na ibang sound para, bukod sa excited ako, excited din yung fans ko.
So sa akin ganun lang, continue exploring, continue growing. Reinventing yourself, di ba? Medyo, do kalma na sa buhok hindi na ako masyadong loud in changing clothes. I think mas kalma na nga rin ako sa outfit. Mas wild ako before. Pero yun yung isa sa mga changes din since I got married. Mas naging, sa coloring ng hair, tsaka sa forma, mas kalma na. Mas wala na masyadong pinaglalaban. Sa nails na lang. Oo nga, makikita mo nga doon sa surprise video kung gaano katagal yung ginawa kasi iba-iba yung kulay ng kuko ko. Parang every 2 weeks kami nag-shoot, parang more than a month. Yeah. Yang would you say na, I don't know kung parang pinagdadaanan to ng lahat ng mga artist na medyo tumatanda na, nahihirapan na kayo, di ba? Naramdaman ko uric acid. Ilang years ka na officially in the business? 17 years. 17.